Hello guys, we gonna stuck here. Oh no, we gonna stuck in elevator. Oh, 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 oh. Kadaming duming alikabok, malagkit-lagkit-lagkit. Oh, ayan na. Wala pala ilaw. Wala nga talagang ilaw guys. Ayan, gusto nung lumabas. Akala na makakalabas pa sila dyan. Hindi pa. Wala pa tayong ilaw. Bigla na lang nag-brown out at isang oras talaga. At ayan na nga, di ba? Ayan, nag-aabang na yung mga batuta kung kailan at anong oras magbubukas. Ang isa nga ay nakatayo pa dyan. Sobrang hirap pala talaga kapag nasa loob ka. O ayan, medyo bago-bago pa lang kaming nakakapasok dyan. At sobrang naiinit na nga itong mga batuta na kasama ko. Mapalad na lang talaga ako at may kasama ako. Kasi kung wala, naku po. Grabe pala no, nakakasuffocate sa loob. Kapag medyo matagal ka na, sobrang nakakatakot na rin. Kaya mabuti na lang talaga. May kasama ako dyan. At ayan, medyo madilim na nga. Kasi kung wala yung mga batuta na yung kasama ko, at saka medyo mahina-hina ang oxygen mo o di kaya high blood ka, mahihirapan ka rin talaga at saka medyo mahina-hina ang fighting spirit mo. Bibigay ka rin talaga. Kasi hindi ko akalain na kaya ko sa loob ng 40 minutes. Hindi ko akalain na mabubuhay pa ako dahil yung mga time na yan, wala ng ilaw yan. Ang naging silbing ilaw na lang dyan ay yung video na merong ilaw. Kaya medyo mahirap-hirap din talaga. Nakakamatay nga siya. Tsaka nakaupo pa ako niyan. Maya-maya lang ay hindi ko na kinaya yung emotion tsaka yung takot. Ang ginawa ko dyan, medyo ano na ako, nilaro-laro ko at saka bigla akong tumayo. Tsaka sinabi ko, Diyos ko, ano, mabubuhay pa ba ako dito? Nililibang-libang ko lang yung sarili ko dyan dahil may mga aso nga akong kasama. Hindi ko akalain na mabubuhay pa ako dyan kasi yung paglabas ko talagang medyo maputla na ako. Biruin mo naman, sa loob ng 40 minutos, sobrang kabado ka na dyan. Alam kong may magbubukas pa after 1 hour pa. Kaya nga lang talagang hindi ko kakayanin nga kapag nagkaroon ka na ng, ano, ng panic. Nako, hindi na talaga kaya. Ayan, at saka kung wala yung cellphone mo, wala yung mga batuta na kasama mo, paano ka na kaya sa loob? Kapag mag-isa ka na lang, mas okay-okay pa sa panahon ngayon dahil medyo malamig pa dito. Kaya ang ginawa ko dyan, naghubad ako dyan, kaya mabuti na lang ngayon ano naman ako, nakapang sports bra ako yung time na yan. Sobrang hindi mo kakayanin ang ginawa ko sa sa damit ko nung pagkahubad ko yan ay ginawa kong pamaypay sa mga aso. Pati na rin sa akin kasi, yan, habang umuupo ako dyan, inimagine ko, upo tayo, upo up, upo tayo. Talagang hindi mo ma-imagine kung mabubuhay ka pa ba. Hindi ko alam kung ano, may nananakot na lang yung time na yun dahil pati yung aso ngayon nakahiga na rin. Tingnan mo kaya nakaupo. Tapos ko hindi ko kakakayanin buong maghapon na hanggang gabi. Talagang nanginginig na rin ako, nanlalambot ako. Kaya sabi ko, bakit nga ba ako pumasok dyan? Kasi nga, may gumawa ka na nasa elevator. So, kailangan siyang punasan dahil nagmamarka sa mga salamin. Kasi day off ng aming tagalinis. Kaya, ginawa ko, nagmagandang loob, pinunasan ko naman ng iba. Hindi ko akalain na magba-brown out pala. Grabe din pala pag nag-brown out. Wala na talaga as in. Mabuti na lang mayroon pang battery ang aking cellphone. Kaya may pailaw-ilaw pa dyan. Pero wala ng wifi, wala ng connection. Sobrang madilim na. O, di ba? Kayo, ano sa palagay niyo? Mabubuhay kaya kayo sa loob niyan? Kaya naniniwala na ako na maraming namamatay kasi nga kapag hindi na kaya ang nasa kulob at saka madilim. So nagkakaroon talaga ng panic at saka yung imagination hindi mo kaya. Hindi ko akalain na mabubuhay pa ako diyan kasi yung paglabas ko talagang medyo maputla na ako. Biruin mo naman, sa loob ng 40 minutos, sobrang kabado ka na dyan. Alam kong may magbubukas pa after 1 hour pa. Kaya nga lang talagang hindi ko kakayanin nga kapag nagkaroon ka na ng panic. Nako, hindi na talaga kaya. Ayan, at saka kung wala yung cellphone mo, wala yung mga batuta na kasama mo, paano ka na kaya sa loob? Kapag mag-isa ka na lang, mas okay-okay pa sa panahon ngayon dahil medyo malamig pa dito. Kaya ang ginawa ko dyan, naghubad ako dyan, kaya mabuti na lang ngayon ano naman ako, nakapang sports bra ako yung time na yan. Sobrang hindi mo kakayanin ang ginawa ko sa damit ko nung pagkahubad ko yan ay ginawa kong pamaypay sa mga aso. Pati na rin sa akin kasi, yan, habang umuupo ako dyan, inimagine ko, upo tayo, upo up, upo tayo. Talagang hindi mo ma-imagine kung mabubuhay ka pa ba. Hindi ko alam kung ano, may nananakot na lang yung time na yun dahil pati yung aso ngayon nakahiga na rin. Tingnan mo kaya nakaupo. Tapos ko hindi ko kakayanin buong maghapon na hanggang gabi. Talagang nanginginig na rin ako, nanlalambot ako. Kaya sabi ko, bakit nga ba ako pumasok dyan? Kasi nga, may gumawa ka na nasa elevator. So, kailangan siyang punasan dahil nagmamarka sa mga salamin. Kasi day off ng aming tagalinis. Kaya, ginawa ko, nagmagandang loob, pinunasan ko naman ng iba. Hindi ko akalain na magba-brown out pala. Grabe din pala pag nag-brown out. Wala na talaga as in. Mabuti na lang mayroon pang battery ang aking cellphone. Kaya may pailaw-ilaw pa dyan. Pero wala ng wifi, wala ng connection. Sobrang madilim na. O, di ba? Kayo, ano sa palagay niyo? Mabubuhay kaya kayo sa loob niyan? Kaya naniniwala na ako na maraming namamatay kasi nga kapag hindi na kaya ang
ang nasa kulob at saka madilim. So nagkakaroon talaga ng panic at saka yung imagination hindi mo kaya. Sa tingin niyo anong aral kaya ang maitutulong ninyo sa akin or sa iba or kanino man sa tuwing mangyayari ang mga ganitong aksidente? Hindi talaga biro ang sumakay sa elevator. Talagang masasabi ko sa ngayon talagang ayoko nang sumakay. Kasi mataas ang bahay namin, may 3 palapag ito, bali 4. Kaya kailangan may elevator ka kung medyo mabigat ang iyong dala, sumakay ka kung napapagod ka, umakyat or manaog. Pero mas maganda yung isakay mo na lang yung mga karga mo pataas or pababa. Tapos maglakad ka na lang. Maghagdan ka na lang paakyat at pababa para mas sigurado na hindi ka matatrap sa elevator. Ingat.